Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalita nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pabilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanapin mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At tumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi sa inyong lahat. Happy New Year. Happy Six Kings. Oh, hindi niyo ba alam yun? Akala niyo Happy Three Kings pa rin. Hindi niyo ba alam yung balita? May bagong balita. Ayon sa mga biblical scholars, hindi lang pala 3 hari ang nagpunta sa Bethlehem. 6 na hari yon, 6 kings. Kaya kung tuusin, pwede tayo magbatian ng 6 kings. Kaya lang, sa Biblia, nabasa natin 3 hari ang nakarating. Kasi yung 3, naligaw ng landas. Wala pa kasing GPS niyon. So, ayon sa mga biblical scholars, yung ika-4 na hari daw ay napunta sa Amerika. At ang pangalan niya ay Burger King. Yung ika-5 hari, napunta ng China. Ang pangalan niya ay si Chowking. At yung ika-6 na hari, maniwala kayo, napunta ng Pilipinas. Ang pangalan niya ay si Tapaking. Mga kapatid, ngayon ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Epipanya. Ang 3 mago na naglakbay ng ilang milya para hanapin ang Panginoon.
Ginabayan sila ng napakagandang GPS, isang tala. At natagpuan nila si Jesus. Kaya sila tinawag na wise men. Kasi hindi sila nakinig kay Herodes, na nakinig sila sa sinabi ng anghel na sundin ang tala. Kayo ba? Tayo ba? Tayo ba ay pwedeng tawaging wise o wais? May pinagkaiba ang wise man sa wise man. Ang wise man, hinanap nila si Kristo. Natagpuan nila. Bakit? Sapagkat sumunod sila sa tala. Hinayaan nila ang kanilang sarili na maihatid ng Panginoon sa pamamagitan ng tala sa Kanya. Ang taong wais, tuso. Hindi siya nakikinig kanino man, kundi sa kanyang sarili lamang. Kaya ang mga wais sa tao, madaling makalusot. Minsan nakakalusot, minsan hindi. Palpak. Kung gusto natin makita ang Panginoon, kung gusto natin makita ang Diyos, kailangan buksan natin ang ating puso sa kanyang pagpapahayag sa atin. Ngayon natanong natin, nasaan ba ang Diyos? Ang Diyos ay nasa paligid lang natin. He is everywhere and in everyone. Hindi niyo siya makakaligtaan sapagkat napakalaki siya ang Panginoong Diyos na kaya niyang makontain ang buong universe. At gayon din naman, napakaliit din ang Panginoon na kaya niyang manirahan sa ating puso. Alam niyo, naisip ko lang, paano kaya kung itong tatlong haring ito, biglang napagod sa kanilang paglalakad at hindi na tumuloy sa Bethlehem? Ano kaya kung pagkatapos sila matagpuan ang Panginoon, bumalik sila kay Herodes at nireport nila kay Herodes kung saan mismo si Jesus? Ano kaya ang mangyayari sa kanila? Siguro, magiging mayaman sila. Gagawin sila ni Herodes bilang mga gobernador, o siguro cabinet members, at mamumuhay sila ng mapayapa, ng mayaman. Pero hindi. Dahil wise nga sila, sumunod sila sa Panginoon. Bakit? Kasi focus sila. Focus sila sa kanilang misyon. At dahil doon, na-encounter nila ang Panginoon. Mga kapatid, bagong taon na naman. At tayong lahat ay may pagkakataon na i-refocus natin ang ating buhay. Kaya nga gumagawa tayo ng mga New Year's resolutions, di ba? Ano sa palagay ninyo? Kayo ba ay focus o nag-hocus-pocus na naman kayo sa inyong buhay? Panahon na upang baguhin natin ang ating buhay. Panahon na upang buksan natin ang ating mga puso at isipan sa anumang misyon na ibibigay sa atin ng Panginoon sa darating na taon. Kung ang tatlong magong ito ay nagdala na kanilang regalo sa Panginoon, kayo naman, tayo, ano kaya ang pwede nating irigalo sa Panginoon sa taong 2014? May naisip na ba kayo? Karamihan, kadalasan, ang naisip natin yung para sa ating sarili. New Year's resolution, di ba? Hindi na ako magpupuyat, hindi na ako magninigarilyo, hindi na ako magbumura, puro ako. Pero bakit natin subukan naman na maging holistic ang ating New Year's resolution? Sundan natin itong 4H. Isasuggest ko. Ito masabi kong 4 decision. Kailangan to decision. Hindi lamang kung may panahon. Una, let us decide, first H, let us decide to be healthy, maging malusog. Let us live long so that we can serve the Lord long. Kung kahit iwasan ang mga bagay na makakasama sa ating kalusugan, iwasan natin. Bakit tayo hahanap ng sakit ng katawan kung kaya naman ting, ma-prevent ito? Siyempre, kapag dumating ang sakit
along the way, in spite of everything, kailangan din natin tanggapin ito bilang pakikisama sa krus ng ating Panginoon. So, unang H, decide to be healthy. Pangalawang H, decide to be happy. In spite of trials and misfortunes, kailangan makita natin yung magandang side ng buhay natin. Huwag natin tignan yung negative side. Always be positive. Huwag tayo masyadong maburden sa mga problema na binibigay sa atin ng mga tao at yung mga bagay na nagpapalungkot sa atin. Dati na pag-usapan natin to, bakit ka magpapalungkot dahil sa ginagawa ng tao sa iyo? Hindi siya magpapasaya sa iyo. Ikaw lamang ang magpapasaya sa sarili mo. Lagi ko sinasabi ito, sa umaga, tumingin ka sa salamin. Pagising mo. Pag nakita mo sarili mo doon, sabihin mo sa sarili mo, I am now looking at the face of the person who is responsible for my happiness today. Walang ibang magpapaligaya sa iyo kundi sarili mo lamang. It's up to us. Pwede tayong maging masaya in spite of everything if we decide so. Pangatlo, let us decide to be holy. Once and for all, gumawa tayo ng kabutihan at umiwas sa kasamaan. Ang kasalanan ay nagpapalungkot sa atin. Para saan ba ang pagkakasala? Be humble. Let God be God. Bumalik tayo sa Diyos. Sapagkat kung walang Diyos, walang tunay na kapayapaan sa ating buhay. Gusto mo maging masaya? Lumapit ka sa Panginoon. Pag walang Panginoon sa iyong buhay, lahat ng mga achievements mo, lahat yan ay vain, empty, meaningless. Okay? So, let us decide to be holy. Ang ikaapat, let us decide to be helpful. Tumulong tayo sa ating kapwa. Alam nyo, ang dali maging madamot. Palagay ko, ito ang pinakamadaling gawin sa buhay, sa mundo, ang maging madamot. Kaya natin, magtago ng maraming milyones. Kung ayaw mo lang i-share ito, yayaman ka. Kung gusto mo maging komportable sa buhay mo, kaya mo maging magdamot. Kung gusto mo manloko ng tao, kaya mo manloko ng tao. Kung gusto mo mag-manipulate or use people, gaya mo yan. Kung gusto mo manloko, kung gusto mo magsinungaling, kaya mo. Pero, what for? Para saan yan? Kung in the end, magiging malungkot ka rin. Bakit? Kasi hindi mo kayang pasayahin yung mga taong nasa paligid mo. So, it is up to us. Let us keep on trying, keep on believing that life is not about indulging, but giving. After all, di ba, yan naman ang tunay na diwa ng Pasko. Ang Panginoong Diyos nagbigay, at patuloy pa rin nagbibigay, at nagbibigay pa rin sa atin hanggang ngayon. So, naalala niyo pa yung apat na H? Okay? Ano yung apat na H? Number 1, decide to be healthy. Pangalawa, decide to be Pangatlo, decide to be pang-apat, decide to be helpful. Alam niyo, very interesting na itong mga wise men, itong tatlong hari, pagkatapos nilang ma-encounter ang baby Jesus, umuwi na sila sa kanya-kanyang mga bansa. Hindi sila nanirahan doon. Hindi sila nagtayo ng tent. Hindi sila nagtayo ng bahay. Umuwi rin sila sa kanilang mga tahanan, sa kanilang bansa. Maski sabihin yung Belen, napaka-peaceful, napaka-quiet, pero alam nila na meron dapat silang balikan sa kanilang buhay. Yes, mga kapatid, tapos na ang holiday. We must go back to work. Go back to school. We have to go back to our usual day-to-day routine. At itayo natin
isabuhay natin yung ating mga natutunan itong Pasko sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating parokya, sa ating bansa. I wish you all a fresh start and new beginning. Let us continue to have hope and dream dreams and new ways to make our dreams come true in all aspects. In Jesus' name. Pagpalain nawa kayo na may kapal. Amen.